Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman taong bayan. Sadyang totoo talaga ang katagang na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Matapos ang pananahimik, Senator Alan Peter Cayetano, binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko. Tinatagong plano umano ni Senate President Tito Soto, tila ibinulgar na sa publiko. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang nakakagulat na pahayag ng Vice President Sara Duterte tungkol sa issue ng flood control projects, kamakailan lamang na may niluluto ang Administrasyong Marcos kaya todo pa imbestiga sa maanomalyang flood control project. Ang ibinunyag na ito ni Vice President Sara Duterte ay tila sadyang nagkatotoo di umano na may niluluto ang Marcos administration matapos ang nakakagulat at biglaang kudita na nangyari sa loob ng Senado kamakailan lamang at biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang questionabling pagsibak kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan ay matapang na pinangalanan ang mga kongresista at dawit ang pangalan ni Saldico at ni Martin Romualdez na siyang ibinunyag naman ng mag-asawang Diskaya. Kaya naman Senator Alan Peter Cayetano hindi na nakapagpigil pa na magsalita na at tila tahasang sinampal ng katotohanan at binulabog ang galawan ng Senado sa pamumuno ni Senator Tito Soto na kamakailan lamang ay nabisto umano na nakipag-usap pala sa speaker ng Kamara at di umano'y may niluluto umano itong mga plano. Nakitang-kita naman natin ngayon ang maggalawan ng Senado na tila sunod-sunuran na lang raw ba sa utos ni Martin Romualdez na hindi niya kayang pangalanan sa kabila ng isa ito sa pinangalanan ng pamilyang Diskaya at ikinanta ni Congressman Kiko Barsaga. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tumpak Sen Alan Cayetano, kahit anong kadiliman ang bumabalot sa Pinas, meron talagang sumisilip na liwanag at maghahari pagdating ng panahon. Dapat kasi abogado ang ilagay sa Senate President. Bakit si Senator Soto pa? May pinagtatakpan talaga ang korupsyon sa administrasyon ngayon. God save the Senate. Maglagay ka ng president sa Senate parehas ng leadership ni Cayetano Marcoleta Lord Jesus na independent-minded, marespeto sa collegial authority. Hindi niya nilabag ito. Kaya hindi man niya pag-aari ang whole Senate 24. Sila lahat dapat may proper consultation. Hindi mag-iral ang dictatorship sa Senate, Lord Jesus. Please, Lord, save the Senate of the Philippines and the Philippines, our country. Mahiya ka naman sa sarili mo, Tito Sen. Tama na, wag kang magpagamit sa mga salot ng bayan. Tama na. Hirap na ang mamamayan. Sana si Sen Cayetano ang SP, attorney yan. Kay Sen Tito Soto, di naman abogado. Kaya di niya kaya ang paikot-ikot na batas. Nakakalungkot lang kung magkamali tayo ng iboto. Dapat abogado na para alam lahat kung ano ang gagawin sa bansa natin. Actual na budget hearing sa House of Representatives ay si BP Sara po ay paglabas po niya may press briefing po na naganap, no? So sinagot niya po yung mga katanungan ng press at ito po yun. Pero syempre karamihan po ng tanong doon po sa naganap na budget hearing. So okay naman po yung budget hearing. Wala naman pong naging drama. Dalawa lang po yung nagtanong. Ito pong dalawang Makabayan Black. At yun na nga, no, napahiya kung ano man yung intention pa natin. At saka gano'n na rin po tayo makakabante. Okay, gano'n na rin po pag-usapan din natin yung pong mga naitanong kay BP tungkol po dito sa kaganapan, no? Mga kontrobersya ng nakawan dito po sa ating pamahalaan ngayon. No? Ayan. So,
Pag-uusapan din po natin yan, yung pananaw po ni BP Sara tungkol po dito kay BBM Martin. At dahil dyan, mag-i-start na po tayo. Pakinggan po natin tong unang salang, no? Okay naman po ba yung sounds natin, mga kapatid? Ayan. Pasensya na yung mga kanina. Ito, try uli natin. Pag pumalpak pa rin uli tayo, ayawan na talagang mga ngayaw na talaga tayo. Baka lang minsan malikot lang ang kamay ko eh. Subukan po natin pakinggan si BP Sara. Teka lang. Yan. Pakinggan po natin si BP Sara. Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier na pwede niyo bumiban yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung ano ba yun? Tradisyon na yun nila, no? The privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Okay, alam nyo po, ito maganda po yung ginawa ni BP Sara na winave niya yung hindi na siya tatanungin. Kasi, alam nyo po, tinatrap lang po siya nitong mga makabayan block na to eh. Tatandaan nyo po, yung una pong sinalang siya, gusto niya pong sagutin lahat ng mga paratang, di ba? Ni Franz Castro pa noon yung makabayan block. Kaya lang nga, dahil sa tradisyon na yan, si Sandro Marcos pa, natatandaan nyo, si Sandro Marcos pa po yung nag-move na wag nang tanungin si BP Sara. At dahil dyan, sa press na po nagpuputak itong si Franz Castro dahil pinigilan na siya magtanong. So ako nga sabi ko nga sana hayaan nang magtanong tong mga to kasi kaya naman sagutin ni BP Sara eh. At mabuti nga po na yun yung naganap na hinayaan na lang po siya magtanong. So may sentro lang na, actually wala naman po, sa totoo lang po napahiya po tong makabayan kasi naghanda sila na magiging, siguro ang pinaghandaan nila yung hindi sila pagtatanungin. Tapos, nakahanda sila na pumutak na naman sa media na pinipigilan yung mga katanungan. Tignan nyo po, nung inalaw po silang magtanong, wala naman palang itatanong. Ang nakasentro po yung tanong nila sa confidential fund pa rin, walang katapusan. Wala naman pong kinalaman sa budget, confidential fund at saka yung pagbabiyahe ng Vice President. So sinagot naman sila lahat. At dahil sinagot, wala na pong kontrobersya. Yun lang naman yun, no? Hayaan lang sana siyang sumagot. Madali lang naman, dyan po nagsimula yan. Hindi natin alam kung sinadya rin ni Charis na wag nang ituloy yun para mabanatan si BP Sara na ayaw sumagot. Okay, pakinggan pa natin yung mga sinabi ni BP Sara. Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtatanong. So ano po yung reaction po yun na yung almost all of the minority block po ma'am hindi na rin po nagtanong aside ng Makabayan? Tignan nyo tong mga tanong ng mga reporter, walang katuturan. Ma'am, ano pong reaction nyo na hindi nagtanong yung iba? Kahit sino po, hindi kayang sagutin yun dahil walang katuturan yung tanong nyo eh. Yan ang mga reporter po natin. Ma'am, ano yung masasabi nyo hindi na nagtanong yung iba? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Di ba? Hindi niya naintindihan, iniisip ni BP Sara, hindi ko naintindihan yung tanong. Kasi walang katuturan yung tanong mo. Po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority di po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority yung Makabayan Block na nagtanong and hindi lahat yung ng minority members?
Anong pwede mong maisagot doon, 'di ba? Kung ako nga wala namang katotoran yung tanong mo, wag na 'yan. Wala akong feelings or reactions sa doon. Ma'am, why Last- the House last of question. Operations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? This time. Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund business. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Kung Pero you may- mentioned that you were Last question to. answering kasi Naman, minsan lang tayo nagkaganito. subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Ma'am, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Tignan nyo yung mga tanong. Dapat karapat-dapat bang itanong to? Ang tanong nila, paano kayo nagre-react sa mga bumabati ko sa travel nyo kayong wala naman kayong naiuwi na pledges? Pledges lang kasi si President Marcos may naiuwing pledges eh. Hindi po siya bumabiyahe para manghingi ng pledge, no? For your information lang po. Ayan, paninira po yan eh. Dapat ba pag bumiyahe yung Vice President, sabi nga, may personal na biyahe siya dahil yung tatay niya pinakulong ng amo yung mga reporter. Kayong mga reporter kayo talagang mga bayaran kayo. Mga lintik kayo. Halatang halata sa mga tanong nyo. Meron ba talagang bumabati ko sa pagta-travel o kayo lang mga reporter? Makabayan, mga loyalista at mga reporter lang yung bumabatikos sa Vice President na dumadalaw sa tatay niya dahil pinakulong ng gobyernong ito. Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Oh, panis. Wala akong kinuha ng pera ng gobyerno. Siguro naman, napakalinaw ng sagot niyan. Okay. Ma'am, babalik kayo Topic. sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po ba kayo sa kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naaawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Palihog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Kamusta si Pierre? Or yan. Ano kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi yung work kanina, nag-get sa Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Correct, di ba? Binabanatan siya pero dahil magaling sila magsalita, mukhang hindi na nila naintindihan na binabanatan. O kasi mga bugok kayo, mga reporter kayo eh. Kaya hindi nyo maunawaan na binabanatan siya. Hindi sila tulad nung dati na paano bang description ng paano yung mga Magkagulan. It was just, oo. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Or from the last time you were Oo. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Why? Ba't nabalik? Nakita nyo, si VP Sara talaga nagdadala eh, no? Kung gusto niyang banatan, kung gusto niyang pag-initin, kung gusto niyang, kaya niyang laruin yung Congress. Yung pala yung katwiran ni VP Sara. Kaya mainit sila dati dahil bumibira siya. Ngayon, walang init dahil hindi siya bumibira. Dahil naaawa nga raw siya rin sa kanyang sponsor na may edad na. Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Marian. Kamusta po? Tumawag siya last Friday.
Monday ngayon. Hindi siya tumawag Tuesday kahapon. now. Last Friday siya tumawag. He's okay. Paano okay? Can you elaborate po? Mm, he's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about ano niya, love life niya. So, updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like napindot yung mga flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Mm, Tignan nyo Kunwari, ganyan yung ano nila. Alam na ni BP Sara yan, tinatrap siya nitong mga tukmol na mga reporter, no? Magtatanong, alam natin lahat alam natin lahat, bawal na pong magsalita si BP Sara. Bawal na siya magsalita tungkol sa nagaganap sa loob ng selda o sa kulungan ni Tatay Digong. Tinatrap siya man ng mga reporter na to. Kaya tignan nyo po kung paano niya babalik ta rin yung pantatrap na yan. kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? Ma'am, pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Atty. Hongpan, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able to So let's, Ariane. He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Ay, 'Di ba? Yan yun He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Tapos, ibabalita nila yan sa mga dyaryo nila. Mismong si BP Sara ang nagsabi na fit. Okay si Tatay Digong. Bakit nyo hindi ayaw nyo ipagpatuloy yung... Alam ko na mga gimmick na mga bait-baitang mga reporter na to. Kayong mga reporter kayo, bait-baitang kayo, mga bayaran kayo. Alam na namin yung gimmick nyo na yan. Talagang simple lang naman kayo basahin. hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sure pa rin po bang magano po sa pag-isip ni former president? 'Di ba? Iba-ibang reporter yan pero iisa yung linyahan nila. Sharp pa ba? Okay pa ba? Kaya pa ba? Alam nyo yan, lahat yan. Yung mga reporter natin ngayon, binababaan yan ng mga tanong. In general, eto mga itanong natin, eto yung mga atakehin natin. Magpa-follow up kayo para ibang tanong naman, ibang reporter naman, para hindi halata. Halatang halata kayo. Tapos sasabihin nyo na naman, fit nga sabi ni BP Sara fit nga Pero alam nyo, eto matalino kasi yung BP natin. Kaya kita nyo, kahit paikot-ikutin nyo yung tanong, stick to din siya sa kanyang mga kasagutan. Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Nagapo? Did you have Eto, maganda to, no? 'Di ba, Vice President Leni Robredo? Bakit hindi niya dinalaw? Maganda, no? Kasi alam mo naman, mga dilawan tong mga reporter. the chance? Kasi ganito yun. Nung nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ko. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganun, updates. At dahil doon, pinanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung naggaganon yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung ginaganon ang mga former Vice President. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Haji. Usap po kayo. Hindi man, wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo, ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barsaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez na. Ganda ng tanong, dito na makakabira. No? Kasi wala nagtatanong kay BP Sara tungkol sa nagaganap na na corruption Eto na, binigyan nyo na ng chance na bumira si BP Sara. Pakinggan po natin to. Dapat lang.
Dapat lang talaga. Dahil nakita nyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka meron din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo. Pag ikaw presidente pa, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka pa, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Yun no? Yun yung tao na palibasa pinsan. Yun yung sinasabi ni BP Sara, no? Na anong klaseng presidente ka? Kasi nakakalimutan natin, pinagmamalaki kasi ni Auntie Claire at saka ni BBM na siya yung nagpasimuno nitong mag-investigasyon. Pero tandaan nyo, yan nga, no? Binabalik ni BP Sara. Ikaw nga yung nagpasimuno ng paglalagay ng speaker na merong kaso na bribery and racketeering. Ano ba ine-expect mo sa nilagay mong speaker kung may kaso to ng bribery at racketeering, di ba? E di, yun na nga, yung budget naman natin ang titirahan yan. Kasi, alam mo yun, wala naman siyang parusa, hindi niya nakikitang mali. Pinalulusot mo nga Tapos nung sinabi niya raw to, sinabi niya, nagsumbong siya kay BBM noon dahil unit team pa. Wala lang, tumahimik lang daw. Nag-change topic. Tuloy natin si BP Sara. Yung budget natin. Ibig sabihin, nasa karakter na ni Martin Romualdez, ayon kay BP Sara, yung mandurugas. So kung karakter mo na yung mandurugas, ano ba ang gagawin niya sa budget? Dudugasin. Tapos parang gusto pa ni BBM na pahero siya. O, di ba? Ang bagal niya babagal or hindi talaga marunong maging presidente. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Gigil, no? Ano pang kailangan mong komisyon, truth commission, nakariyan na yung budget, nakikita mo kung paano kinuha. Alam mo yung gigil na ayaw niya, inaawat niya yung sarili niya. Na alam mo, presidente ka, alam mo yan. Parang gigil na gigil si BP Sara. Talagang, ano pang truth? Alam niyo po, maano lang natin, no? Siguro yung may marami naman sa atin yung hindi na medyo bata, no? Ganyan na ganyan yung kay Ninoy. Natatandaan nyo nung si Ninoy po ay natigok. Hindi po nalutas yan, di ba? Hindi nakilala kung sino yung mastermind. Panay ano lang, no? Panay mga accomplices lang. In fact, ang mga nakulong yan, mga sundalo lang na umalalay kay Ninoy. Ganyan din po ang ginawa. Kaya ito lahat nakapattern. Lahat ng ginagawa ni BBM nakapattern sa tatay niya. Di ba? Alam nyo na kung saan kilala yung tatay niya. Pero ito po ang malupit dito. Pati po nga yung labas Yung kay Ninoy nga, nagtayo rin ng Agraba Commission. Wala rin. Hindi rin nila natukoy kung sino ang mastermind. Ganun lang to.
May pattern na si BBM. Oh. Sige, mag-imbestiga lang tayo para kunwari yung mga tao may ginagawa tayo. Tapos pag may nagtanong, ako pa nga nagpa-imbestiga eh. Sa kabagalan mo, matagal nang wala sa gabinete si BP Sara, matagal nang nasabi sa iyo yung katiwalian ni Martin, hindi mo pa rin pinapansin hanggang ngayon. Di ba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Pansinin niyo yung buntong hininga ni BP Sara. Pero alam niya to lahat, ma'am. Ang lalim. Ang lalim ng buntong hininga. Parang alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. correct. Alam nga ng nakikinig lang. Alam ng bata, presidente pa hindi alam yung ginagawa ng pinsan niya. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy po sa mga Good question. Too late na ba yung ginagawa ni BBM at dapat bang kasuhan na si Saldico at Martin Romualdez? ginawa? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Good answer. Hindi lang siya too late. Nothing na nga. Wala na nga. Talagang saktong-sakto eh. Kaya minsan to si BP Sara, labas-labas ka rin minsan sa lungga mo, BP Sara, para mabigyan mo kami ng mga katuwaan. Nothingness na ang ginagawa. Nothingness. Kaso, the speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Parang alam nyo na kung ano sasagot dyan ni Auntie Claire. Hindi po ang presidente ang pumipili ng speaker. Ito po ay binoboto sa mababang kapulungan. Utot nyo! Utot nyo! Naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po ba? Sa Ano Senate. naman? Hindi na matapos-tapos yan. Meron na naman. Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napakanalang daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato. Karoon ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Ay, Hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator ma'am. Hindi. Yung si Senator At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang videong ito. Mabuhay ka, Pilipinas!